Alas 5 pa. Sige po kuya. Mabilis niyang tugon bago sumakay sa tabi ng driver. Ilang saglit lang ay nakarating na din agad siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Wala pang gaanong tao doon dahil medyo napaaga siya ng pasok. Alas 8 pa kasi ang time nila. Permanenteng trabaho ang mga magulang niya. Ang kanyang ina ay nasa bahay lang habang ang kanyang ama ay nakikipasada lang ng tricycle sa mga kakilala. Putik, tanghali na pala. Pagayak na nga. Umigop muna siya ng kape bago tuluyang pumasok sa banyo para maligo. Kinasanayan na din niya na kape lang ang almusal sa umaga bago siya pumasok. Wala din kasi siyang gana kumain kapag umaga. Makaraan ng ilang higit na kalahating oras ay natapos na rin siyang maligo at agad na nagbihis. Matapos makita ang orasan sa dingding na pasado 6:00 na. Makaalis na nga, hirap pa naman sumakay kapag ganitong rush hour, masyadong traffic. Lumabas na nga siya ng bahay habang bitbit ang backpack at nagmamadaling naglakad papunta sa may kanto upang makapara ng sasakyan. Mabuti na lang may napadaan agad na tricycle kung kaya't hindi na siya naghintay ng matagal. Brad, sasakay ka ba? Dito ka na lang sa likod kasi puno na sa loob eh. Sige kuya. Mabilis niyang tugon bago sumakay sa tabi ng driver. Ilang saglit lang ay nakarating na din agad siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Wala pang gaanong tao doon dahil medyo maaga pa siya nang pumasok. 8:00 pa kasi ang time nila. Maaga pa pala. Sayang at hindi ako nakapagluto ng baong ko. Di bali, titingin na lang ako ng makakain sa karinderya ni Aling Julie. Lumakad na nga siya papuntang karinderya. Sa may tapat kasi ng gusaling ginagawa nila ay may isang maliit na kainan. Doon kasi madalas namimili ang mga kasamahan niya. Bukas na lang ako magluluto. Sobrang dami pa ng taong namimili kaya naaga-aga pa kasi. Malaking tipid din kasi kapag nakakapagluto. Kung sa bagay, sabi ng mga kasama ko, masarap ang ulam dito at mura pa. Kaya dali-dali siyang naglakad patungo doon. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang umpukan ng maraming tao na kung saan ay mga suki ng maliit na karinderya. Napansin din niya na ang iba ay doon na nagwalmusal at ang iba naman ay tulad din niya na mamimili lang ng pambaon. Ang aga-aga pa, sobrang daming tao na namimili. Ganun ba talaga kasarap yung luto dito? Bulalas niya sa sarili habang papalapit siya sa naturang kainan. Ngunit bago pa siya makalapit ng maigi, ay may tumawag na sa kanya na pamilyarang boses. Uy pre, ang aga mo ah. Mukhang bibili ka din ng pagkain dyan. Sabay nilingon niya ang kasama na si Junel. Isa rin niyang kasamahang construction worker. Uy pre, ikaw din ng aga mo ah. Mukhang mas nauna ka pa nga sa akin eh. Tura niya dito. Teka nga, wag mong sabihin na hindi ka na pagluto ngayon. Kaya wala kang baon. O pre, akala ko kasi okay pa yung natirang pagkain kagabi kaya lang napanis eh. Naku, sakto, madami akong baon dito. Birthday kasi ng tito ko kahapon. Madaming natira kaya naisipan kong magbaon ng marami. Huwag ka na mamili, di ko rin naman maubos to eh. Mabuti pa, itabi mo na lang yung pambili mo. Sabay bukas nito sa dalambag at inilabas nga ang isang plastic ng ulam at ng isang kanin. O pre, sa'yo na yan. Sabay abot nito sa kanya. Di ba nakakaya pre? Ibaon mo yan eh. Tapos ibibigay mo sa akin. Nahihiyan tanong nito sa kanya. Ano ka ba? Meron din ako sa bag. Huwag kang mag-alala. Sa kunti lang din naman kakainin ko kasi nanawa ko na dyan kahapon eh. Ganun ba? Salamat pre ha. Hayaan mo, makakabawi din ako sa'yo. Sus, wala yun pre. Ano ka ba? Sabay tapik nito sa balikat niya. Maya-maya pa ay narinig na nilang nagtatawag na ang kanilang poriman dahil magta-time na rin ng mga oras na yun. Uy, tara na pre. Pasok na tayo.
Kasabay na silang naglakad papasok sa gusali. Ilang saglit pa ay nagsuot na rin sila ng mga safety gear tulad ng helmet, safety shoes, goggles at gloves bago tuluyang magpunta sa kani-kaniyang pwesto. Parehong helper ang dalawa kung kaya minabuti nila na sa iisang lugar na lang din pumuesto. Kung kaya malaya silang nakakapag-usap na dalawa. Uy pre, nabalitaan mo na ba yung nangyari sa isa nating kasamahan? Magsisimulang magkwento ni Junel. Bakit pre? Anong nangyari? Tanong niya rito. Luminga-linga pa ito bago nagsalita. Natagpo ang patay pre sa may ilog. Wakwak daw ang tiyan at nawawala ang lamang loob. Ang sabi-sabi mukhang kagagawan daw ng mabangis na hayop. Yan ang usap-usapan, patuloy pa nito. Talaga ba? Nakakatakot naman yun. Nung klaseng mabangis na hayop kaya yun umatake? Tanong pa nito sa kasama. Ewan ko lang pre, pero sa palagay ko, hindi lang basta mabangis na hayop. Ang may kagagawan nun, bulas pa nito habang nagpapaalala ng buhangin sa graba. Anong ibig mong sabihin pre na di mabangis na hayop? Napatigil pa ito ng sandali bago nagsalita uli. Aswang pre. Malakas ang kutob ko na aswang ang may kagagawan nun. Nung pagkasabi nun ay biglang nagtayuan ang balahibo nito sa kanyang katawan. Sigurado ka ba pre? Sa panahon natin ngayon, uso pa ba yung mga ganyang kwento tungkol sa mga urban legend? Alam ko, panakot lang ng mga matanda yan nung araw eh. Tugon niya dito. Bakit pre? Di ka ba naniniwala na totoo ang aswang? Seryosong nitong tanong sa kanya. Ikaw ba pre? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Pabalik niyang tanong dito. Oo pre, totoo ang mga aswang. Sa maniwala ka at sa hindi, nag-e-exist talaga sila ngayon. Dahil sa probinsya nila lolo, may mga kakilala silang aswang. Ganun na lang ang kilabot na nadarama niya mga sandaling iyon. Ilang oras pa ang nakalipas, ay puro aswang lang ang pinagkwentuhan nilang dalawa. Pasado 5:00 na mag-aawatan sila at gumayak na para sa pag-uwi. Tulad ng unay, nagpalit na sila uli ng mga safety gear at nagbihis na din para umuwi. Mag-6 na nung makalabas si Rolly ng gusali kasabay ang kaibigan na si Junel. Hinintay pa kasi nito ang kasama. Teka pre, daan muna tayo sa karinderya ni Aling Julie. May titingnan lang ako. Napapangiting pangsabi nito sa kanya. Bakit pre? May bibiling ka bang ulam? Tanong niya dito. Hindi pre. Sisilayan ko lang yung anak ni Aling Julie na si Jenny. Tara, samahan mo ko. Saglit, sabay akbay nito sa kaibigan at tinungo nga nila ang maliit na karinderya. Sa ganoong oras kasi, nando na ang dalaga at katulong-katulong na ng ina galing sa eskwela. Malayo pa lang, ay tanaw na nila ang babae habang inaabot sa isang customer ang isang plato ng kanin at ang ulam. O di ba pre, ang ganda ng anak ni Aling Julie? Magmamalaki pang sabi nito sa kaibigan. Oo nga pre, maladyosa ang ganda niya. Di ko akalain, may anak palang maganda si Aling Julie no? Mabilis naman yung tugon. O kayong dalawa, kakain ba kayo? Tanong ng ginang sa kanila. Ay oho, Aling Julie, kakain po kami. Mabilis itong tugon sa ginang. Uy pre, anong kakain? Akala ko ba sisilay ka lang? Pabulong nitong sabi. Okay lagi yan, akong bahala sa'yo. Sige na, umupo ka. Pagkakataon ko na to para makausap si Jenny. Wala nang nagawa pa si Rolly nang dumating na yung order ni Junel sa lamesa na 2 platong kanin at 2 order na ulam. Umupo na rin siya sa tabi ng kaibigan. Habang nakaupo sila, ay dinapigilan ni Rolly ang makaamoy ng sobrang lansa at sinabi pa niya ito sa kanyang kaibigan. Pre, naamoy mo ba yun? Parang sobrang lansa. Parang patay na hayop. O ano man. Pansipli nitong sinabi sa kaibigan. Ano ka ba pre? Huwag ka na nga maingay dyan.
Nakakayak na Jenny oh. Baka sabihin nila, ilalait mo yung karinderya nila. Kumain ka na nga lang dyan. Bulong nito sa kaibigan at bagyang siniko pa para lang tumigil. Subalit gano'n na lang ang kanyang pagtataka na ang lahat ng kumakain doon ay nakatingin na sa kanila. Isang blangkong tingin ang pinukol sa kanila at gayon din si Aling Julie. Nakita pa nitong ngumiti ito ng nakakalokong tingin. Buhat doon ay nagtayuan ang kanyang mga buhok sa katawan. Pre, mukhang may kakaiba sa mga tao dito. Bilisan mo dyan kumain. Umuwi na tayo. Natatakot nitong turan sa kaibigan. Ano ka ba pre? Kumain ka na nga lang dyan. Kung ano-ano kasi napapansin mo eh. Relax ka lang, akong bahala. Nang matapos na mabilis na silang umalis sa lugar matapos bayaran ni Junel kinain nila. Habang daan ay naiinis na kinausap ni Junel ang kasama. Ano problema mo pre? Bakit ba nagmabadali ka kanina? Kainis ka naman tol. Hindi ko na nga nakakausap si Quinay. Nakagaya ka ba agad? Sabi mo, kasamahan mo ako tapos bigla ka nag-aya. Anas nitong sabi sa kanya. Pre, di mo ba napansin ang mga tao doon? Sa mga nila makatitig at mga namumula yung mata. Tapos nakita ko si Aling Julie. Ibang klase yung pagkakatingin niya. Para bang, ewan ko, basta kinilabutan ako pag naalala ko. Sambit pa nito na nakahawak pa sa kanyang dibdib. Ikaw talaga, kung ano-anong napapansin mo, no? Kakapanood mo ng mga horror yan eh. Tara na nga, umuwi na tayo. May pasok pa bukas, napagod din ako maghapon. At sabay na silang nag-abang sa kanto ng masasakyan. Si Junel ay nauna na sa pag-uwi. Iba kasi ang direksyon ng pauwi sa kanila. Di nagtagal ay may dumaan na din na tricycle at sumakay na rin siya pauwi. Habang bayabay ang daan ay sumagi sa isip niya yung mga nakita niya kanina at yung malansang amoy na aamoy niya sa karinderya. Makaraan pa ang isang saglit ay narating na rin niya ang apartment na tinutuluyan. Sa sobrang pagod ay nagdiretso na siya sa kwarto at nahiga na agad. Pasado 12:00 na ng gabi nang siya ay magising. Dahil agad siyang nakatulog, di na niya nagawang makapagpalit pa ng damit dahil sa sobrang pagod. Pasado 12:00 ng gabi, pinaaalimpungatan siya nang may marinig na mga kaluskos. Agad siyang bumangon para tingnan niya ito. Ngunit pagpunta niya doon kung saan may ingay ay wala naman siyang nakita. Kung kaya't nagkibit-balikat na lamang siya. Akma na siyang babalik sa may kwarto nang bigla namang may kumatok sa pintuan. Sino kaya itong kumakatok sa ganitong 10 oras ng gabi? Teka nga, bago pa siya lumapit ay tinanong muna niya kung sino ang kumakatok. Ngunit wala namang sumasagot. Patuloy lang ito sa pagkatok. Na malapit na sa pintuan ay dahan-dahan niyang pinihit yung siradura upang silipin kung sino yung inasa likod ng saradong pinto. Ngunit wala naman siyang nakita. Binuksan niya na maigi ang pinto pero wala talagang tao. Puro kadiliman lang ang kanyang nakikita. Akma na siyang babalik sa loob ng bahay nang may marinig siyang angil sa di kalayuan. May nakita siyang 2 bilog na parang nagbabaga. Ano yun? Parang may mga matang nakatingin sa akin. Walang ano-ano ay biglang lumabas ang nilalang na may mabalasik na anyo. Matutulis ang mga tenga, mahaba ang mga kuko, at nakalabas ang mga pangil habang naglalaway at nakatingin ito sa kanya. Bago pa siya nakaiwas, ay bigla na lang siyang tinalo ng nilalang at sinakal habang unti-unting itinataas ere. Bitawan mo ko! Ngunit parang wala narinig ang nilalang. Patuloy lang sa pag-angil. Akma nang sasakmalin siya nito nang bigla siyang napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal siya at pawis na pawis. Diyos ko po, nung klaseng panaginip pa yun? Parang totoo? Tanong niya sa sarili habang hawak-hawak pa niya ang liig kung saan sa panaginip ay sakal-sakal siya ng nilalang. Sa sobrang takot ay hindi na siya muling nakatulog pa hanggang mag-umaga.
Kinabukasan, maaga siyang gumayak pagpasok dahil Biyernes noon at kinabukasan ay walang pasok. Kaya siguradong pagod na naman siya maghapon. Paglabas niya sa may pinto, nagdiretso agad siya sa kanto. Ngunit naalala niyang hindi niya pala naisara ang pinto kahit agad siyang bumalik. Mabilis naman siyang nakasakay kaya maaga pa'y nasa site na siya. Tulad ng nakasanayan ay sa labas muna siya naghihintay ng oras. Wala pa kasing gasinong tao ng mga oras na yun. Madimdim pa ng kaunti. Nang mapansin niya ang isang babae na nagmamadali patungo kung saan ang karinderya ni Aling Julie, may bitbit itong isang plastic na animoy parang sariwang karne. Dahil may mga tumutulo pang dugo sa ilalim nun. Sa kuryosidad niya, sinundan niya ng tingin ito hanggang sa makarating sa may tindahan ni Aling Julie. Dahan-dahan siyang sumunod. Nakita niya na parang huminto ang babae kaya't bahagyang napahinto din siya sa pagsunod. Mukhang nakahalata ako ah. Bago pa siya makita niya, mabilis siyang nakapagtago sa may gilid ng pader. May bakod kung kaya di siya nakita nito at nagpatuloy sa paglalakad. Lumingalinga pa siya bago muling sumunod sa babae. Nang malapit na siya sa may likuran ng tindahan ay agad siyang nagkubli sa may nang may marinig na nag-uusap. Wala bang nakapansin sa'yo? Tanong nito sa babaeng kausap. Wala naman. Naging maingat ako sa pagpunta dito. Sagot ng babae. Sige na, umalis ka na at baka may makakita pa sa'yo. Malapit na ring lumiwanag. Yun lang at kitang-kita niya kung paano nagpalit ng anyo ang babae bilang isang malaking aso. At tumakbo na palayo. Gimbal na napatakip ng bibig ang binata habang nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Sa sobrang takot ay hingal na hingal siya nang makarating sa site habang nakahawak pa sa mga tuhod. Anong klaseng nilalang yun? Sigurado ko aswang ang babaeng yun. Bigla siyang naisip ang napagtanto ang isang bagay. Hindi kaya aswang din si Aling Julie? At ang niluluto nila yung mga ulam ay karne ng tao? Bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa katawan. Dahilan sa biglang pagtayuan ng kanyang mga buhok sa katawan. Maya-maya pa'y unti-unti na nga lumiwanag sa paligid at nanatanaw niya na ang mga tao na unti-unti na nagdadatingan. Ilang saglit pa ang lumipas ay nakita niya ang mga tao na dumarami na nga. Nakatanaw na rin niya ang kasamahan na si Junel. Uy pre, kanina ka pa? Ang aga mo ah. Ano, nag-almusal ka na ba? Tara, daan tayo muna sa karinderya. Gusto ko kasi kumain, di kasi ako nag-almusal sa bahay. Sambit pa nito sa kasama. Ay, ikaw na lang pre. Nag-almusal naman ako sa saka. Wala naman akong bibilhin dun. Nagdala na rin ako ng baon. Kung ganun samahan mo na lang ako. Para may kasabay akong maya pagpasok. Aga pa naman oh. Tatanggi pa sana siya sa kasama, ngunit di na niya nagawa ng akbayan siya nito at mabilis na tinungo ang karinderya. Malayo pa lang, tanaw na nila ang mga tao na kumakain. Magandang umaga po Aling Julie. Isang kanin nga po at isang ulam, yung paborito ko pong yung adobo. Agad na sabi nito at sabay umupo sa lamesa. O bakit isa lang? Ba't isang kanin lang at ulam ang o-orderin mo? Hindi ba kakain niyang kasama mo? Tanong nito sa lalaki sabay tingin sa kanya. Ay hindi po. Kumain na po ako sa bahay bago umalis. Agad nitong turan sa tanong nito. Ayaw mo bang tikman yung adobo ko? Bagong luto ito at sariwang-sariwang atay na niluto ko. Nang marinig niya yun ay bumalik na naman sa alala niya. Yung nakita niya kanina lang. At napansin niya ang kakaibang tingin na yun sa kanya ng ginang na biglang siyang napatingin doon sa sobrang takot ay sa iba niya ibinaling ang kanyang tingin. Ganun po ba? Salamat na lang po. Saka pasensya po, talagang busog po ako Sa susunod na lang po.
Pilit niyang ganti ng ngiti dito habang ibinaling sa tingin ang kasama. Pagkuha ng order ng kaibigan ay mabilis itong kumain na parang ngayon lang nakatikim ito. Sarap na sarap siya sa kinakain para itong mauubusan. Tol, dahan-dahan naman. Para namang may aagaw sa'yo niyan. Pabiro pa niyang sabi dito. Ngunit di umimik ang kausap at nagpatuloy lang sa pagkain. Maya-mayay tapos na din ito at nagbayad na sa kinain. Ang sarap talaga ng adobo nyo. Aling Julie, sigurado. Mapapadalas ako ng kain dito. Sabi nito sabay sindi ng yosi. Sariwang-sariwa kasi ang atay na niluluto ko. Sana sa susunod kasama mo na kumain dito yung kaibigan mo. Nang matikman naman niya ang adobong atay ko. At siguradong magugustuhan niya talaga to. Dugtong nito at sabay na sinulyapan ng isang ngiti na pakiwari mo'y nakakaloko. At di naman niya maiwasan na biglang kabahan sa mga oras na yun. Sige po, mauna na po kami. Tara na pre, magta-time na din. Sabay na silang pumasok sa gate ng pinapasukang gusali. Habang nagtatrabaho, hindi mawalit sa isip niya ang mga nakita sa likod ng tindahan ni Aling Julie at ang nilalang na naging aso. Totoo kaya yan o guni-guni ko lang? Pero parang totoo eh. Saka yung mga ngiting nakakaloko ni Aling Julie, parang may kakaiba sa kanya. Patuloy niyang pag-iisip. Mabilis na lumipas sa oras ay di na niya namalaya na uwian na naman pala. Nagligpit sila ng mga gamit bago tuloy ang naglabasan sa gusali. Paglabas niya ay nakita niya na nauna na pala ang kaibigan niya rito. Patungo ito sa karinderya ni Aling Julie. Ano na naman kaya siya dun? Siguro ay sisilay na naman siya sa anak ni Aling Julie. Mauna na nga akong umuwi. Yun lang at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Habang nag-aabang, nakita niya ang dalagang si Jenny na bumaba sa tricycle. At siguradong pupunta ito sa karinderya ng ina para tumulong. Ganda talaga niya. Kaya lang, baka mamaya aswang din siya katulad ni Aling Julie. Nagkibit balikat na lang siya sa pagkatapos nun. At di na malaya na may nakahintong tricycle na sa harap niya at agad siyang sumakay. Ilang saglit pa ay nakauwi na siya. Habang naglalakad patungo sa tinutuloy ang apartment, ay may narinig siyang bulong-bulungan sa mga nakatambay doon. Isa na naman daw patay ang natagpuan tulad ng nauna. Parang di daw tao ang gumawa nun. Maraming kalmot sa katawan, wakwakan tiyan at nawawala daw ang mga laman loob nito. Pati ang mga ibang bahagi ng katawan. Aswang! Wala nang ibang may kakayang gawin yan kundi isang aswang lang. Narinig niya ang sabi ng isang matanda mula sa kanyang likuran. Paglingon niya rito'y nakita nga niya yung matandang may tungkod at bigla din ito lumakad papalayo. Pagpasok niya sa bahay ay di niya namawag sa isip niya ang mga nangyari. Bumugulo sa isip niya ang nakita ng umaga at ang sinasabi ng matanda kani-kanina lang. Nang may marinig siyang katok at pamilyar na boses sa labas ng bahay, dali-dali siyang nagpunta roon. Tinungo niya ang sala upang buksan ang pinto. Pagbukas niya, laking gulat niya nang mabungaran niya ang kaibigan na duguan at puro kalmot. Tol, anong nangyari sa'yo? Sinong may kagagawan niyan? Dali-dali niyang inakay ang kaibigan para makapasok sa bahay at sinara ang pinto. Galing ako sa bahay nila Jenny. Balak ko sanang umakyat ng ligaw sa kanya. Nung una okay pa. Okay pa ang lahat. Kaso nung papauwi na ako, naisip ko na magbawas sa likod ng bahay nila Jenny. Tapos, aksidente kong narinig na nag-aaway yung mag-ina. Bakit daw nagpapapasok siya ng tao sa bahay? Paano na lang daw kung may makatuklas ng lihim nila? Paalis na sana nang bigla namang may tumalon sa akin na Paalis na sana ako nang may bigla namang tumalon na malaking aso. Pinagkakalmot ako, pre. Tapos nung ako mana akong sasagpangin sa leeg, nadinig ko si Jenny. Pinigilan niya ang nilang kaya ako nakatakbo.
Mabuti na lang, agad ako nakasakay. Kaya hindi ko alam dito ang ruta ng tricycle na sinakyan ko. Huli na ng pagtanto ko na iba pala ang direksyon. Kaya minabuti ko na, punta ka na lang dito. Kitang-kita ni Rolly kung paano masindak sa takot ang kaibigan. Sa mga narinig niyang iyon, lalo lang tumibay ang kanyang hinala na aswang nga ang mag-inang Julie at Jenny. Tol, pwede ba dito muna ako makagpalipas ng gabi? Bukas na lang ako uuwi. Okay lang tol, walang problema. Teka, kukuha ko ng first aid para malinis ang sugat mo. Kaya iniwan muna ni Rolly ang kaibigan sa sala. Nang makabalik ito, ay agad niyang nilinis ang mga sugat ng kaibigan upang hindi maimpeksyon. Salamat tol ha, pasensya ka na kung pati ikaw naabala ko pa. Wala naman kasi akong kakilala dito sa baroy niyo kundi ikaw eh. Sus, wala yun, ano ka ba? Wala nga naman pabayaan kita dyan. Okay lang yun. Magsasalita pa sana siya nang bigla namang may kumatok sa may pinto. Bigla silang nagkatingin ng dalawa. Sino yan? Tanong ng binata. Ngunit walang sumasagot. Patuloy lang ito sa pagkatok. Maya-maya pa may narinig silang ingay na nanggagaling sa bubong ng bahay. Kung kaya't nahintatakutan ng dalawa. Tol, ano ang gagawin natin? Bukas ang nasundan niya ako dito. Naalala ko, malakas nga pala ang pangamoy ng mga aswang. Siguro, naamoy nilang dugo kayo na sundan nila ako dito. Naiintakutan na sabi ng kaibigan. Tol, wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Ang mahalaga, maisip natin kung paano malalampasan ang gabing ito. Lalong lumakas ang mga ingay na kanilang naririnig kung kaya't di nila alam kung ano ang gagawin. Maya-maya pa'y may narinig silang nilalang na isang boses ng matanda na nasa labas. Iho! Buksan niyo ang pinto! Magmadali kayo! Sa pagkataranta ay mabilis niyang tinungo ang pinto at hinila na papasok ang matanda na hawak pa ang tungkod. Sa kanya lang napansin na ang matanda na kausap niya kanina at sa labas at ang ngayon lang din niya napansin na tila pala hindi pala basta-basta ang tungkod na hawak niya kundi may punyal pala ito nakasuksok doon. Ito ang punyal. Magagawit mo ito panlaban sa aswang na yan. Matanda na ako para lumaban pa. Kung kaya ikaw na ang makipaglaban sa aswang na yan. Ho? Bakit ho ako? Wala naman ho akong kaalaman sa pakipaglaban sa aswang. Mariin itong sagot. Tol, kaya mo yan. Wala lang akong mismong sugat eh. Ako na mismo ang lalaban sa aswang na yan. Natigil lang sila sa pagsasalita na bumagsak na ang aswang mula sa bubungan. Bumagsak iyon sa harapan nilang tatlo. Ramdam sa kanila ang takot. Alam nila na di magiging madali iyon. Maging handa ka iho. Anumang oras ay aatake yan. Sa'yo nakasalalay ang buhay natin ngayon. Tol, sige na. Kaya mo yan. Ngunit umangin lang malakas ang nilalang. Walang ano-ano ay lumundag ito sa kinaroroonan ng tatlo. Bago pa ito makalapit sa kanila, ay mabilis na inagaw ni Rolly ang tungkod ng matanda at hinugod doon ang punyal at sinalubong ng saksak ang nilalang. Agad itong tumumba sa sahig at hinang-hinana. Matungal pa ito na tila ramdam ang sakit. Maya-maya pa'y nakitila nila na nagbabago na anyo ng aswang. Sobrang nagulat sila nang makita kung sino ang aswang. Si Aling Julie, ang aswang, sambit niya. At bago pa malagutan ng hininga si Aling Julie, ay biglang dumating ang anak ito na si Jenny. Inay, di ba sinabi ko na kayo? Naitigil niyo na ito. Ngunit hindi kayo nakinig. Sabay tumingin ito sa tatlo. Salamat. Tapos na din ang sumpa na binigay sa amin ng mga kaanak ni inay. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aswang gaya ng inaakala nyo. Si inay ay nayanggaw lang kung kaya siya lang ang naging aswang. Kayang maraming salamat sa inyo. Sambit pa nito habang patuloy sa pagluha. Pagsapit ng umaga, sinunog nila ang katawan ng aswang.
habang hindi pa nakikita ng mga kapitbahay kung ano ang sinusunog nila. Mula ngayon, matatahimik na ang ating baryo. Wala nang mabibiktima pa ang aswang. Huwag ka mag-alala, Iha. Ramdam ko na hindi ka talaga aswang. Hindi namin hahayaan na malaman ng taong bayan na anak ka ng isang aswang upang sa ganon, maging normal pa rin ang buhay mo. Maraming salamat po. Yun lang at umalis na ang babae. Sinabi pa nito na uuwi na lang siya ng probinsya at doon pipilitin kalimutan ang mga nangyari sa kanilang buhay ng kanyang ina. At mula nga noon, sa lahat ng dating sigla, bumalik lahat-lahat ng sigla at nawala na din ang takot ng mga tao sa kinakatakutang aswang. Wakas!